And the Ombudsman also has authority to do its duty, to discipline, and to take necessary measures to deliver on its mandate as the investigator of all government, high-ranking government officials. So it is within the authority of the Ombudsman to act on this matter as well. Would advise Josec Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the Ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. As far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hello everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so natatandaan nyo ba yung pambubuyo ni Undersecretary ng Department of Justice na si Andres, no? Na si Attorney Andres, no? Yung binubuyo po niya itong si Ombudsman Samuel Martires na hawakan na yung kasong isinampa at ibinibintang kay Vice President Sara Duterte. Ayan, yung paggamit po ng confidential and intelligence fund ng Vice President. Okay, so dahil po sa pambubuyo ni DOJ Undersecretary Jesse Andres, no, ay una na pong nagpahayag itong si Ombudsman Samuel Martires at ang sabi nga po niya, shut up. Ayan, so wala kang karapatan na diktahan ako dahil kung tutuusin, kayang hawakan ng Office of the Ombudsman ang lahat ng kaso, no, ng gobyerno. Okay, so ibig sabihin, pwede silang makialam, pwede niyang pakialamanan. Pero ang purpose po kasi kaya nanahimik itong si Ombudsman Samuel Martires ay sumusunod lamang po sila sa kautusan na nakapaloob sa ating saligang batas. Kaya kahit na anong pambubuyo ang gawin po ng Department of Justice during the time ng kainitan po ng pagbibintang kay Vice President, no, sa kanyang confidential and intelligence fund, ay nanahimik po si Ombudsman Samuel Martires. Kasi ano po ang dahilan bakit nanahimik? Dahil wala pong individual ang nagbibigay ng karapatan sa kanila pa lamang, no, na magsampa ng kaso o imbestigahan ang isang opisyal ng pamahalaan. And ito na nga po, no, natapos po ang mga hearing na isinagawa po ng Committee on Foreign Affairs na pinamumunuan po ni Senator Amy Marcos. At dito, marami tayong natuklasan, mga paglabag po sa ating saligang batas, mga paglabag sa Rome Statute, no, of the International Criminal Court. Okay, lumabas po dito ang tahasang pambabastos ng mga opisyal ng pamahalaan sa mga usaping legal, no, sa mga batas po na nakapaloob sa Rome Statute of the ICC and at the same time sa ating konstitusyon. So, ibig sabihin, very obvious, nalaman po natin, natuklasan natin na sadyang ipinakidnap po ng sapilitan si former President Rodrigo Roa Duterte. At dahil nga po sa findings ni Senator Amy Marcos, yan, formal na po siyang nagsampa ng reklamo para harapin ng mga opisyal na ito ang kanilang ginawang pambabastos sa bayan. Ayan. Bakit po pambabastos sa bayan? Sapagkat mayroon tayong saligang batas na hindi po nila kinilala. No, inilagay nila sa kanilang sarili ang lahat ng karapatan at kinalimutan po ang mga nakapaloob sa mga batas po, no? Kaya eto na nga po, no, umaksyon na ang Office of the Ombudsman at nahaharap ngayon sa kasong administratibo at criminal cases itong sina
PNP Chief Romel Marbil, siyempre ang isang mapagmalabis na CIDG Director Nicolas Torre III. Ayan, so siyempre kasama na po dito yung isang syunga-syunga din, no? Na si Ambassador Lacanilao. Ayan, si Marcos Lacanilao, kung inyong matatandaan, ay sinight in contempt po siya ni Senator Bato de la Rosa, pero siyempre dahil malakas po siya kay Senator Chis Escudero, ay hindi po pinirmahan ni Senator Chis Escudero yung contempt na ni-raise po ni Senador Bato de la Rosa at ni Madam Amy Marcos. Okay, so very obviously, itong kasinungalingan ni Marcos Lacanilao kasi nga, nang lumapag po yung eroplano ni former President Rodrigo Roa Duterte sa NAIA, galing po ito ng Hong Kong, no? Na kung saan ay mayroong event na pinuntahan po doon si former President Duterte. Mula sa NAIA, nandoon na po sila Lacanilao. Dinala po si Duterte sa tawag dito, sa Villamor Air Base. Nandoon pa rin po sila Lacanilao. At hanggang sa dinala po sa The Hague, sa ICC, itong si former President Rodrigo Duterte, ay nandoon din po sila Lacanilao. Andun din po sa likod po ng eroplano sila Lacanilao. Ngayon, nung tinanong po siya kung dinala ba si former President Rodrigo Roa Duterte sa competent judicial authority na sinasabi po sa Rome Statute na nakapaloob po sa Article 59 of the Rome Statute, no, nakasagay po doon na dapat ang akusado ay dapat dinadala doon sa competent judicial authority. Nang tinanong po sila Lacanilao kung dinala nga ba, ang sabi niya hindi niya alam. So kasinungalingan yun dahil mula sa NAIA hanggang sa Villamor Air Base hanggang sa The Hague hanggang sa ICC ay nandoon po sila Lacanilao. So kasinungalingan po yun. So siyempre kasama po dahil sa pagsisinungaling na yan, na-cite in contempt siya, pero hindi naman po siya ipinakulong ni Senate President Chis Escudero dahil hindi po pinirmahan. So kasama po doon sa kakasuhan po ng administrative and criminal cases, siyempre ang Department of Justice Secretary na si Jesus Crispin Remulla, na very obvious, no, during the Senate hearing ay inaarbor niya na wag daw i-cite in contempt itong si Lacanilao. Siyempre ang kanyang kapatid, no, na si si John Vic Remulla. Ayan, so sila po ang kakasuhan ng administrative and the criminal case. Okay, so very obvious. So ngayon po ay pinagpapaliwanag po sila ni Ombudsman Samuel Martires in 10 days, no? In 10 days doon sa kanilang ginawang kabulastugan at pambabaliwala sa ating saligang batas at sa mga batas na nakapaloob sa Rome Statute of the International Criminal Case o Criminal Court, no? All right. So panoorin po natin, mga kaibigan. So there you go.